Forum naman ng Healthcare Without Harm Southeast Asia, layo nitong maitulong ang wastong disposal sa mga gamit na nasira at nasalanta ng bagyo. Ipinaliwanag ng grupo na ilan sa mga bagay sa bahay tulad ng mga fluorescent lamp, baterya at thermometer ay may peligrong hatid sa kalusugan. Ayon sa grupo, may taglay kasi ang mga ito na toxic chemicals gaya ng mercury o asoge. Ayon pa sa grupo, mahalagang mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo para ibayong maiwasan ang pagkakasakit. In recognition, bilang pag-acknowledge sa importansya ng healthcare facility sa Pilipinas at acknowledging din yung role yun ng mga doktor at ng mga hospital sa pangangalaga sa kalusugan, hindi lang ng mga doktor at nurses, but particularly sa mga pasyente. Talaga may alternatibo na po pwedeng gamitin as industrial instrument in measuring temperature. Mercury kasi yung pinaka-efficient. But of course, recognizing the risk and the threat caused by mercury, we need to address. Taong 2008 nang naipasa ang isang administrative order na naglalayong ganap na maalis ang paggamit ng mga medical instruments na may mercury content sa mga pribado at pampublikong ospital. Katuwang ang Department of Health, isinusulong nila na sa taong 2010, mapapa-phase out na ang mga mercury-containing device sa Pilipinas at sa lahat ng paaralang may laboratorio. Ang international code po ay para i-phase out ang mercury, hindi lang po sa healthcare devices, kundi pati rin po sa ibang mga device, mga industriya na gumagamit ng mercury. At itong mahalagang batas na kapag hindi nila sinunod, malaki yung consequences.